Magandang Sabado ng umaga sa aking mga tagapakinig dyan, taga-viewer. Sana po maging maganda ang summer natin. Napakainit po ngayon. Pag-usapan po natin itong balita, no? Nadala sa akin pero tingin ko last week pa yung balita. Ang balita ang sabi ng Congress, umaabuso na raw itong Supreme Court sa pakikialam sa kanila sa impeachment. So, mga kababayan, kapag po ang inyong binotong kongresista, ganito ang tingin sa Korte Suprema, ay sa susunod, wag nyo nang ilagay sa posisyon yan, mga yan. So, lumalabas po na sila talaga ay law bender. Ang trabaho po nila, kaya po tayo may tinatawag na separation of power. Hindi po ako abogado, hindi ako nag-aral ng batas, pero sa pakikinig ko sa mga luminary dyan na nagko-content, meron po silang separation of power. So, ang power nila, legislative. Nagagawa sila ng batas. Ang magpapatupad po niyan ay ang executive. Ang magko-correct po niyan or mag-i-interpret po ng batas ay ang judicial. Kapag po merong pag-abuso sa batas na ginawa nila, executive man o itong legislative, ang judicial po ang magko-correct. Yun po ang trabaho ng judicial. At hindi naman sila pakikialaman ng judicial kung walang nagreklamo. May nagre-reklamo po kaya nakikialam ang Supreme Court. Diba? Kitang-kita naman yung ginagawa nila sa hearing, no? Irrelevant na yung ibang inilalabas nila. Malayo na sa panahon ng pagiging Vice President ni VP Sara. Di po ba? Inaabuso na nila. So, sino gusto nila mag-correct sa kanila? Sila rin, sa sarili nila. Sila tong umaabuso. Sino pa ang lalapitan ng mamamayan kung sa tingin nyo lagi kayong inaabuso ng Supreme Court? Yun po ang trabaho ng Korte Suprema. Itama kayo. Ngayon, kung ayaw nyo na itatama, huwag kayo mag-Congress. Na, kung maglolo bender lang kayo, huwag kayong tumakbong congressman. Pahihirap kayo sa bayan, sa totoo lang. Dapat nga, ang trabaho nyo, legislative, wala kayong pakialam sa pera ng bayan Pero mo, tagagawa kayo ng batas, pero ang DPWH, hawak nyo. Di ba? Anong connection ng trabaho niya sa pagpapagawa ng karsada? Nililimas nyo yung pera ng bayan, pero ayaw nyo kayong pakialaman ng Korte Suprema. Dapat nga, ang Supreme Court, pinakikialaman niyang pag-handle niya sa pera. Kayo gagawa ng budget, kayong magpapasa. Pero may mga budget kayong pang-sarili nyo. Ibigay nyo sa departamento yan, hindi yung nasa bulsa nyo. At saka, ito, ano sabi nila Soto? Ni Soto at ni Lacson? Dapat sila mag-inhibit dyan Kasi nung nakaraang nagdesisyon ng Supreme Court, nagsalita si Soto. Hindi niya naisip magiging judge siya ng impeachment court. Pinakita niya agad na bias siya. Ganun din to si Lacson. Nung sinabihan siya ni Panelo na magko-convict siya, manghuhula raw si Panelo. Bakit daw pinangungunahan siya? Paano hindi ka pangungunahan, Mr. Lacson, yung ginagawa mo? Halatang bias. Yung 18 Marine, hinusgahan mo nga Ayaw mong patawag. Diba? Hindi nang hula ka rin. Bias na bias. Pagka ganito, hindi ko alam kung paano nanalo tong dalawang to Alam ko, hindi naman nanalo to. Ang layo sa survey nitong dalawang to. Nakalusot. Diba? Handaan po natin mga kababayan. Huwag tayong papayag na ang legislative at executive ay bobombahin yung Supreme Court dahil yan lang po ang magtatanggol sa atin, ang Supreme Court. Yan ho ang magtatanggol sa ating mga maliliit.
Dahil sila yung mga nasa kapangyarihan, kaya nilang abusuhin. Ah, Itong mga congressman, lalo yung Injustice Committee ni Luis Roque. Hindi ko alam paano naging fiscal niya si Luis Roque. Puro kagaguhan yung pinagagawa rin sa committee niya. Kaya sinasabi nitong si Lacson at Soto, naka-ready na raw sila sa impeachment. Magkukonvince sila at itatry. Magbotohan na lang kayo na itry na sa baba, sa lower house. Nag-trial na sila, hindi nyo ba napapansin? Ba't hindi nyo sinisita yung lower house nyo? Inaabuso na yung trial. Sila na yung nagta-trial eh. Wala na rin sa complaint yung pinag-uusapan. Pinapahiran lang talaga nila ng putik mga Duterte. Kung ayaw nyo maupo si Duterte, abay, talunin nyo sa eleksyon. Di ba? Kaya yun lamang po at mag-ingat po tayo, sobrang init sa panahon ngayon. Dalasan natin ng tubig. At bantayan natin tong mga mambabatas natin na inaabuso yung kapangyarihan nila. Huwag po kayong tumigil sa pagpuna sa ating mga nasa taas, mga politician natin, sa executive. Ngayon, kung may mali ang Supreme Court, di punahin din natin. Diba? Kaya lang, yan ang takbuhan natin. No? Sa tingin ko naman, walang abusado sa mga nakaupong justices ngayon. Sa mga Supreme Court justices. Lalo si maganda yung Chief Justice. Maganda magpaliwanag si Ami Javier. Yung mga justices sa oral argument, pag pinakikinggan ko, magagaling na justice to. Nasa tama. Hindi kagaya dyan sa Congress at Senate, Lovender. Muna. At yun ang pinakikinggan ng nagkakaisa yung mga ungas eh. Nagkakaisa sila sa kagaguhan nila. Bantayan natin to at yung mga tangalis ng taga-bunganga nila, nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Kasi hindi sila apektado sa nangyayaring krisis sa sumasahod na sila tumatanggap na sila yung napupunta na sa kanila yung buwis. Binabayaran sila di yung buwis natin sa kanila rin napupunta, kaya hindi sila apektado ng krisis. Yun lamang po at maraming salamat.